Yung ganitong tagpo kapag nakapasok na yung mga bata sa school, nakakapagmuni-muni ka talaga eh. Kasi iniisip mo kung saan ka magsisimulang magligpit. Hello, this is John, isang OFW ano daw? Bakit kasi bilis magsalita? Hello, this is John, isang OFW dati na dumidiskarte naman dito sa Pilipinas. So ayan nga, hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula. Diyos ko po, grabe talaga kapag tatlo ang anak mo. Tapos lahat ay nag-aaral na, ikaw talaga yung maiiwanan ng lahat ng kalat sa loob ng bahay. Ultimo pagtitiklop nitong mga damit ay hindi ko na nga magawa, pati pagliligpit na mga gamit dito sa bahay. Siguro kung full-time housewife lang ako at hindi ko kailangang magtrabaho, magtinda, siguro sobrang linis ng bahay, talagang maaasikaso palagi. Pero syempre kailangan natin mag-work, kailangan din natin mag-vlog, content creator, edit. Hindi ko na nga alam kung paano ko kinakaya tong mga ginagawa kong to eh. Syempre with the help of our Mr. din, si Papa Alden. Noon, nung nasa abroad ako, syempre siya yung gumagawa ng lahat ng mga to. Kaya mga misis na mga nasa abroad, pasalamatan din natin yung mga mister natin kung ganito sila sa Pilipinas. Dahil sila yung nagiging nanay instead na tayo. At syempre vice versa, kailangan din natin i-appreciate yung mga misis na nagtatrabaho instead of the mister. So ayan na nga, 10 o'clock na guys, kailangan na nating sunduin si Ella Pot at papasok pa siya sa isa pang school, sa daycare naman sa center. Bali dalawa kasi yung pinapasukan niya, meron siyang tutorial and dito naman sa barangay yung daycare naman. Doon nga sa isang pinapasukan niya, hindi ko siya kailangan bantayan. Bali 2 hours po doon. Doon naman sa daycare ay nagpapabantay siya dahil nahihiya yata. Maraming bata. Doon kasi 4 lang sila. Ang labas niya nga sa daycare ay 12:30. So pagdating sa bahay, papaliguan and then patutulogin naman siya. Bali nag-lunch na kasi kami gawa ng meron silang feeding sa school everyday. Pagka natulog na nga to ay tayo magtitiklop naman itong mga damit at magliligpit-ligpit. Sana lang talaga hindi ako ang unang makatulog dahil naku po wala tayong magagawa. After nga ng isang movie na pinapanood niya, naku po hindi pa rin natutulog kaya sabi ko magtitiklop na ako kasi baka ako pa yung makatulog. Tapusin ko na lang muna to habang siya ay hindi pa inaantok. Humingi na nga rin siya ng dede kanina. Sabi ko makatulog na. Naku ayan, bumangon pa. Isa sa pinaka-hate ko talagang gawain to yung pagtitiklop, lalo na yung mga damit ni Elang napakaliliit. Parang gusto ko na lang talagang pagkatapos matuyo ipaglalagay na lang sa mga damitan. Kaso hindi nagkakasya kapag hindi nakatiklop eh. At ayun na nga, lumabas na ng bahay. Hindi na rin siya nakatulog. Pero okay na yan para mamayang gabi bagsak agad. So may nakita nga siya dito sa may gilid ng bakod namin na may mga bunga daw yung dragon fruit. So pinakuha niya yung isa. Yung dalawa kasi hindi pa naman ready. Sa Hong Kong nga naalala ko bumibili kami ng ganito kasi pagka 3 days nang hindi nagpupoop yung aking alaga ay pinapakain namin ng dragon fruit. So alam nyo na ha, kapag hindi nakakapoop yung mga anak nyo o kayo, kumain lang kayo ng dragon fruit kung available sa inyo. After nga ng ating maghapon, ayan, nakaligo rin sa wakas. Hapon na ako naliligo guys kasi kapag ka umaga ka naligo, ayun, magdudumi ka pa, magpapawis ka pa, maglalagkit ka pa. So pagtulog mo sa gabi, maliligo ka na naman. So ayan, ang ginagawa ko para isahang beses na lang, sa hapon na ako naliligo. And syempre, skincare muna tayo. Kahit nga napaka-busy ng buong araw natin, wag nating kakalimutan na alagaan yung ating mga balat. Although alam ko naman na hindi na ako puputi dito sa Pilipinas. Naku, ang hirap-hirap guys kahit anong gamitin ko dahil lagi ako talagang nakabilad kahit pa nagsa-sunscreen ako. After naman natin maligo, akit naman tayo sa taas para mag-duty dahil out na po yung aking kapatid. Bali hanggang alas 5 lang siya nagbabantay dito. Simula 7 hanggang 5 o'clock ng hapon. So sa gabi, kami na lang ni Papa Alden yung nagbabantay hanggang alas 9 or sometimes alas 8, depende. Masarap dito sa Pilipinas na mahirap. Lalo na kapag ka nag-aaral na yung mga anak mo at may college ka na. Kailangan mo talagang magdoble kayo dahil sa pamasahe pa lang, sa baon pa lang nila, naku, talagang titirahin na ang budget nyo. And nga pala, nanganak na yung aming isang doggy dito. Ayan, 5 piraso yung anak niya. And ayan, ang cute nila guys. Grabe. Si Karen nga yung bunso kong kapatid ang may-ari nito. At sabi niya, ibebenta niya daw yan. Ang dami na kasi naming aso, nasa 10 mahigit na guys. So, ang hirap pag madami na wala na kaming maipapakain. Hindi naman kami mahilig sa aso. So, habang wala ang nakain ay pinitas-pitas, ano bang tawag doon? Ginayat-gayat ko na, ano bang tawag dyan? In-slice-slice yung ating laing para bukas ito guys lulutuin. Bagong bili nga natin, hindi na namin ibibilad. Bali ganito na siya lulutuin sa riwa. Tapos gagataan mo yung nagmamantika, tapos may taba-taba ng baboy. Naku, ang sarap-sarap ito, tapos madaming sili. Ito talaga yung laging nabibili dito sa kainan.
1 year na nga ito sa amin mahigit guys. Nasa Hong Kong pa ako nung in-order ko to para kay Papa Alden. Dahil marami naman siyang mga ginagawa-gawa dito sa bahay, ay mabuti na yung may sariling gamit. Hindi ko nga lang alam ang mga tawag dito. Pero nakikita ko siya ginagamit niya itong panghiwa ng bakal, tsaka yung sa tiles. Tapos ito naman yung sa plywood, sa kahoy. Tapos yung unang pinakita ko sa inyo ay yung pang butas-butas pag maglalagay ng kurtina o may bubutasin sa pader. Maganda rin itong investment guys, lalo na kung yung mga asawa natin ay mahilig magkukutikot sa bahay. May sarili na gamit, hindi na manghihiram. Subok na namin. Ayan, regaluhan nyo na rin yung mga asawa nyo. Order na po. From this to this. Nako, sa wakas, nakabili na rin ako nitong sampayan na to at hindi na mukhang banderitas yung ating terrace. Ayan, pwede na natin siyang ilabas kapag mainit at kapag maulan, mabilis rin siyang maipapasok. Hindi na mano-mano pa isa-isa yung mga hanger dahil meron na silang sampayan na pwede nating mabuhat ng mas mabilis. Nasa 2 meters na rin ang haba nito kaya marami talaga kayong mailalagay. Pwede nyo rin po siyang i-fold pagkatapos nyo gamitin and pwede rin paiksiin, pwede rin pahabain. Matibay din siya guys. Nakikita nyo naman si Ilapot. Ayan, sinasakyan pa. Sa wakas wala nang mga sasabit-sabit sa ulo pagkapapasok kami ng bahay dahil meron na kaming lagayan talaga ng sampayan. Hello guys, update ko lang kayo dito sa ating ref. Ayan, napaayos pala namin siya. Before ko siya i-vlog, siguro 1 week na itong naayos. Gusto lang namin i-test muna bago ko sabihin sa inyo. Medyo mababa yung paayos namin to, medyo mababa yung bayad. Kaya nag-take na kami. And may warranty siya guys. Halimbawa, nasira ulit, wala nang bayad yung paayos. Yung mga kung may bibilin lang na materyales. So ayan, naayos na siya guys 1 week and malamig na yung kanyang baba and okay naman yung kanyang taas. So ayan, nag-yelo na yan. Oh, ang lakas ng mag-yelo. Tapos yung baba natin, ayan, walang laman. Malamig na rin po, ayan, malamig na rin siya. Okay na. And hindi na katulad ng dati na parang maligam-gam yung loob niya. Sobrang dumi na pala ng rep natin. O naman, may Japan at Macau. Yung mga napunta, ay daw! Basta okay na siya guys, ayan. Kung malapit kayo dito sa amin guys, Libmanan area, ayan, mag-aayos ng ref, nag-home service po siya. And ipipm ko kayo, mag-comment lang kayo sa baba kung gusto nyo rin magpaayos. Magkano nga ba yung pag-open ng bank account natin dito sa anak natin na 16 years old? Disclaimer lang po, hindi po sponsored yung bangko at ito po ay requirements lang sa school. Ito po yung bali yung mga kailangan nyo kapag gusto nyo mag-open ng account. I-post nyo na lang yung video. Sinabi nga namin ay savings account lang. So, ang kailangan niya lang ay birth certificate and yung kanyang school ID dahil wala pa yung kanyang national ID. Bali, photocopy lang po ng ID tsaka yung birth certificate. Tapos, meron lang po kayo doon fill upan yung mga numbers, address, tapos yung complete name. Syempre, sa anak nyo na yung nakapangalan. Tapos, pipirma rin siya ng 3 beses dyan. At magkano naman daw ang bayad sa ganito? Nasa 500 pesos po. Pero yung 500 pesos na yun is naka-deposit na po yun. Yun na yung maintaining balance nyo. Yun lang po yung binayaran namin. Maganda nga na ganitong habang bata pa sila ay matutunan silang mag-save. Bali, passbook lang po pala yung kinuha namin kasi kung magdadagdag ka pa ng ATM plus 200 pesos po. So, yun lang video. Thank you for watching. Don't forget to share. Bye! Hindi ko alam kung ako lang naman problema, pero ayan, nasanay kasi ako sa Hong Kong na every night nagtatapon ng basura. So dito nahihirapan ako. Buti nga yung safeguard kasi naka-carton sila guys. Ayan, carton lahat, hindi na mga plastic. So yun yung binibili namin kasi mas madaling maitapon pag ganitong mga papel-papel, pati yung mga toothpaste. Ang dami nitong plastic. So pag naubos yan, ang dami naming basura. Pag binili ko naman kasi yung mga nakabatel, hindi sila marunong mag-control ng shampoo. So, ang bilis maubos. So, ang binibili namin sachet. Kasi isang ganito, isang gamitan namin. Lalo na makakapal ang mga buhok namin. So, kayo ba? Anong ginagawa nyo sa mga basura nyo? Nagsisimula na naman nga tayong magtanim-tanim. Dito naman sa ating harapan na yan, meron tayo dyan yung mga sibuyas. Ginagamit kasi namin yan kapag merong magluluglog or kaya dun sa paksi or nilagang baka, naglalagay kami para extra aroma. And update ko kayo dun sa dragon fruit natin guys. Dinala namin yung galing Louisiana noong 2019 or 2020. Ito na siya ngayon. Nakakapag-harvest na tayo and marami siyang mga flower ngayon. Nung inalis namin yung mga damo-damo dito kasi remember before meron tayo ditong mga tanim na patola. So natatakluban siya. Pero nung naalis namin yung
puno ng yung patula na gumagapang dito. Ayan, lumalabas yung mga flower niya, kaya ang dami nating harvestin ngayon na bunga ng dragon fruit. Nakakatuwa. Nakikita nyo yan, yung mga puno. Meron na siyang mga flower na lumalabas doon sa kanyang mga gilid-gilid. Ang bilis lang nito guys. Sobrang sarap pa naman, tsaka ang tamis. So, ito na yung update sa ating bahay. Ayan yung ating terrace. Ala, nakakatuwa, nakakaiyak. Naipatayo natin yung bahay natin na ganito. Kasi ayan, naggawa pala si Papa Alden ng pathway. Ayan, sa kabila, lalagyan niya ng motor parking. Tapos dito yung daanan natin. Kasi pag maulan dito guys, sobrang putik talaga. So, ayan, ginawa niya ng ganito. And yun lang for this video. Ang ngiti. Bagong gising yan siya guys. Tingnan mo. Tsura mo. Diyan lang for this video. Thank you for watching. Bye-bye. Sa mukha mo. Kaya naman pala nakangiti. O, tingnan mo naman. Ang kalat naman. Ginawa niya, no? Yung laman yung kanyang laruan na box. Tinapon-tapon na naman diyan.